Naguyod ng rated K sa eskwelahan sa Kamaynilaan upang mamigay ng mga tsinelas, sa lungsod ng Pasay naman kami napadpad. At nandito tayo ngayon sa Andres Bonifacio Elementary School, ang ating buena manong lugar dito sa Pasay City, kung saan 200 kabataan dito nakawawa po talaga at wala silang mga tamang uri ng tsinelas. Ang mabibiyayaan natin ng mga bagong matitibay at makukulay na mga sapin sa paa sa ating Handog Tsinelas Campaign ng Rated K. O mga bata ng Pasay City, handa na ba kayo sa bago niyong tsinelas? At sino naman kaya mula sa Pasay City ang magkakaroon ng 500 pesos ng batang may pinakasirang tsinelas? Iisa-isahin natin sila, ha? Denny May, paano ka pa naglalakad sa ganyang klaseng tsinelas? Kinakaladkad mo na lang? Hindi po, tinatali ko po. Tinatali mo? Bakit hindi ka na lang bumili ng bago? Walang pera. Anong kulay ng tsinelas ang gusto mong bago? Kulay pink. Kulay pink! Bibigyan kita ng kulay pink na tsinelas, okay? Nako, Jackie, ano naman ang nangyari sa iyong peking Crocs? Pasilip nga ng paa. Ayun, ang paa. Presko pag summer. Pero kapag panahon ng tag-ulan, hindi na yata maganda yon. Bakit nagkaganyan ng tsinelas mo? Ha? Nadapa? O sige nga, ituro mo kung alin ang gusto mo. Ayun! Oh, yung kulay green. Naku, si Lovely! Ang kanyang tsinelas, natuluyan na. Hindi lovely ang tsinelas mo, ha? Pero yung mukha mo, Lovely. At ang nagwagi ng 500 pesos, si Denny May. Oy, palakpakan naman. Oh. Ready? Get set? Go! Nag-ambag ng kanilang tulong para sa tsinelas ng mga bata ng Andres Bonifacio Elementary School sa Pasay. Maraming salamat po. Dahil sa inambag ninyong mga tsinelas, darating ang araw, wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapaa. Hanggang sa uulitin. 1, 2, 3. Marami sa atin nangangarap pa rin na mapalago ang perang napag-ipunan, tulad na lang ni Mang Arsenio. Pero ang masakit, ang kanyang inimpok na halos 1 milyon ay natangay lahat. Si Mang Arsenio pala'y nagoyo, na 11, na 1, 2, 3. Mahigit 2 dekada na nagsilbing installer o tagakabit ng aparato si Mang Arsenio sa isang malaking kumpanya ng telepono. Taong 2001, kinailangan niyang magretiro. Sabi niya sa akin, mahigit 1 milyon na matatanggap niya. Tapos nabanggit niya din sa akin na ilalagay niya sa harang pyramiding. Ang una, tutuloy yung misis ko. Sabi niya, i-invest na lang natin, tayo na lang maghanap buhay, tayo pa may control. Kasalukuyang nasa kolehiyo ang 4 na anak ni Mang Arsenio noon. At tanging sa kanyang balikat nakaatang ang pagtataguyod sa mga ito. Mahigit 1 milyong piso ang perang nakuha ni Mang Arsenio sa kanyang pagreretiro. Ito'y kanyang inilaan para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at pagpapatayo ng negosyong karinderya na ito dito mismo sa harapan ng kanilang tahanan. Yung mga kasamahan mo dito, nandito na nag-invest sa akin. Nagkaroon ng seminar na engganyo ako kasi lakihan ko pa. Ginawa kong 350,000 ang investment ko. Okay, sige. Ito na yung pera. Oh. Ikaw nang bahala magbilang yan, ha? Inilagay ni Mang Arsenio ang 500,000 piso sa kumpanyang One Heart Multipurpose Cooperative. Ayon daw sa ahenteng humikayat sa kanya, tutubo daw ang kanyang pera ng 7% interes kada buwan. Pwede rin naman daw niyang makuha ang prinsipal o puhunan anumang oras niyang kailanganin. Parang nasa bangko din daw yung pera namin. Imbis na sa bangko, kasi sa bangko daw, 1 to 2% lang ang interest, doon malaki ang interest. Nakita mo ba to? Ano naman yan? Sa loob ng 1 taon, mahigit 20,000 piso ang buwan-buwang nakukubra ni Mang Arsenio sa negosyong nangako ng dobleng balik sa kanyang pera.
Tatlo. Huwag na kabilangin to. Ikaw na Hanggang magbibilang. isang araw, binulaga siya ng balitang wala na raw pondo ang kumpanya. Paloko ng ganyan! Ano ang napasukang negosyo ni Mang Arsenio? Maibabalik pa kaya niya ang perang ipinundar dito? Desperado na siya, pero patuloy na umaasa. Abangan ang pagpapatuloy ng kanyang kwento sa pagbabalik ng Rated K.